Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2201 hanggang Kabanata 2210. Kabanata 2201. Hoy, ito ang tinatawag na ganti. Noong tayo lang ang humarap sa kangklan, pinili ng mga taong ito na manood lang. Ngayon, sila naman ang kaharap ng kangklan. Sa tingin ko, wala ni isa sa Tianshu region ang gustong tumulong sa kanila. Kaya, ngayon tayo naman ang manunood ng magandang palabas, sabi ni Zhang Wushuang na nakangisi. Hindi, pangalawang kapatid, hindi rin tayo pwedeng maging tamad, putol ni Yehan kay Zhang Wushuang. Ikaw namang pangatlong kapatid, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Zhang Wushuang habang nakatingin kay Yehan. Sa usapin ng lakas, isa itong dakilang general, pero pagdating sa talino, hindi siya sapat. Ang tipaklong ay hinuhuli ng mantes, pero may ibon namang nasa likod nito. Singit ni Zugbanroo habang tumingin kay Yehan. Tama, sagot ni Yehan. Dahil ako ang nagdala ng lobo ng Kangzhou dito sa Tianshu region, dapat din akong magtaboy palabas sa kanila. Ngunit, ang taibak ng Kangzhou, ngayong pagkakataon, maaari nating gamitin ng husto. Ang kapangyarihan ng kangklan ay kinikilalang napakalakas sa mundong ito ng tao, at walang puwersang kayang lumaban sa kanila. Bagaman nagdanas sila ng matinding pagkatalo sa kamay ng Demon Clan at Yehan, walang nakakaalam kung gaano talaga kalakas ang kangklan. Sa paningin ng iba, mabigat ang naging talo ng kangklan. Ngunit kung ang ipinakita nilang puwersa sa Demon Slaying Battlefield ay maliit na bahagi lang ng kabuoang lakas nila, ang pagkatalo na iyon ay baliwala para sa kanila. Sa ngayon, naruroon pa rin ang impluwensya ng kangklan sa Tianshu region. Kung pansamantalang isantibini kang Tianzhou si Yehan at umatake sa mga puwersang malubhang na sugatan sa Tianshu region, siguradong isa na namang kapahamakan ang kakaharapin ng rehiyon. Ngunit, ang kaguluhang dulot ng Heaven Burial ay nakatulong upang malito ang sitwasyon at nabigyan si Yehan ng panahon upang huminga at maghanda. Pagkat ang pag-akyat ni Tianlong ay nangangailangan pa ng oras. Bukod pa rito, kung sakaling may pagkakataon, nais ding hiramin ni Yehan ang lakas ng kangklan. Ang tanong, anong pasya ang gagawin ni Kang Tianzhou? Ang mantis ay humuhuli ng tipaklong, pero ang ibon ay nasa likod, wika ni Tantay Shishui habang nakatingin kay Yehan. Ye Chanzan, ang ibig mo bang sabihin ay kung umatake ang kangklan sa mga puwersa ng Tianshu region, lihim naman nating aatakihin ang kangklan mula sa likod? Hindi, sagot ni Yehan. Bagaman hindi ko inaangkin na ako ay marangal, dakila, at sakripisyo para sa lahat, sa kasalukuyang sitwasyon, hindi pwedeng mawasak ang mga puwersa ng Tianshu region. Sa simula, wala mang naglakas loob na tumayo, pero aktibo pa rin sila sa pakikipaglaban sa mga demonyo. Kung muling sasakupin ng Demon Clan ang Tianshu region, dagdag lakas din sila. Kaya't, hindi pa pwedeng lipulin ng kangklan ang mga taong ito. Ikaw bang pangatlong kapatid, gusto mong tulungan ang mga iyan? Hindi sang-ayon si Zhang Wushuang. Sa palagay niya, hindi dapat tulungan ng mga taong iyon dahil pinanood lang sila noon sa Demon Slaying Battlefield. Zhang Wushuang, hindi para tulungan sila, kundi para tulungan ang ating sarili, sabi ni Li Zhengdao. Ngayon, labis nang nauubos ang kabuoang lakas ng Tianshu region. Hindi na kayang tiisin ang isa pang kapahamakan. Kung tuluyang malipol ng kangklan ang mga iyon, mas madali namang makakapasok ang Demon Clan sa hinaharap, at doon tayo mas mahihirapan. Hindi ito ang panahon para sa personal na galit. Tahimik na tumango si Yehan. Malawak ang pananaw ni Li Zhengdao, kapareho ng sa kanya. Ngunit, may hangganan ito. Yung mga dapat nang mawala, hindi natin sila dapat iligtas, biglang lumamig ang mga mata ni Yehan. Ye Chanzan, ang tinutukoy mo ba ay ang 12 Palaces of the Universe at ang Burning Heaven Pavilion? Tanong ni Tantay Shishui, na tila nahulaan ang iniisip ni Yehan. Tama, wala nang saysay na manatili pa ang 12 Palaces of the Universe at ang Burning Heaven Pavilion sa Tianshu region, sagot ni Li Zhengdao sa halip na si Yehan. Kung ikukumpara sa iba, mas matindi ang kanilang kasakiman. Para sa sariling interes, hindi sila nag-aatubiling makipagsabuhatan sa kangklan. Kung sakaling salakayin muli ng Demon Clan, baka lihim silang makipag-ugnayan. Hindi sila pwedeng hayaan.
Kanina, sinabi mong gusto mong hiramin ang Taebaek ng Kang Clan. Ibig mo bang gamitin sila laban sa 12 Palaces at Burning Heaven Pavilion? Tanong ni Zug Prajna na tila naliwanagan. Iyon nga ang iniisip ko, sagot ni Yehan. Ngunit ang babaeng si Kang Tianzo ay hindi tanga, sa katunayan, mas matalino pa siya kaysa sa iba. Hindi pa tiyak kung magagamit natin ang Taebaek na iyon. Kaya sa ngayon, habang nagbabantay laban sa mga demonyo, nakatutok muna tayo sa Kang Clan at titignan kung ang susunod nilang galaw ay ayon sa ating inaasahan. Kung ganoon, mananatili ang 10,000 Heavenly Palace sa Tianshu Region upang harapin ang Kang Clan. Mula ngayon, magiging kakampi tayo. Wika ni Tantay Shishway kay Yehan. Narinig iyon, nagsalita rin si Lingho Qingyi, ganoon din ang Lingho Clan. Walang sino man sa mga tao ang kayang lumaban mag-isa laban sa Kang Clan. Wala rin akong tutol, dahan-dahang tumango si Hipolo. Nang makita ito, ngumiti si Yehan at nagsabi, kung ganoon, handa nang bumuo ng alyansa ang lahat. Sigurado akong pati ang Qin Clan, Xin Clan, Zun Clan, at Soul Clan ay hindi rin manunood lang. Pasensya na kayo at abala sa mga panahong ito. Hehe, hindi masama ang Qin Clan. Sa katunayan, marami ring dating kaibigan dito. Ngumiti si Tantay Xiaoshui at tumingin kina Li Zhengdao, Zun Wushuang, Yi Polo, at Lingho Qingyi. Sa kanyang mga salita, kumislap ang mga mata ng lahat ng kabataang makapangyarihan. May ngiti sa labi ni Yehan. Ang mga arroganteng ito ay nasa Qin Clan ngayon. Mukhang hindi sila mababagat sa susunod na mga araw. Matapos ang pagpupulong, bumalik sina Patriarch Qinsheng at ang Saint Emperor ng Soul Clan. Samantala, sina Patriarch Brahma at Zun Tian ay nanatili muna sa Xin at Zun Clan para magbantay sakaling biglaang umatake ang Demon Clan. Ngayon, ang buong lupain ng Qin Clan ay nagsilbing tagpuan ng mga makapangyarihang nilalang. Sa lakas, mas malakas sila kaysa alinmang puwersa sa Tianshu Region. Isa itong matibay na pader. Kung nanaisin ng Demon Clan o ng Kang Clan na sakupin ito, kailangan muna nilang mag-isip ng mabuti. Kabanata 2202. Pagkatapos ng pagpupulong, hinanap ni Yehan ang mga taong Tianlong na nasa loob ng Qin Clan at dinala silang lahat sa mundong Xuanman. Dahil hindi pa kumikilos ang Kang Clan, nagkaroon siya ng oras upang palakasin ang Tianlong. Ngunit matapos niyang ipasok ang lahat sa mundong Xuanman, dinala naman ni Yehan ang isang grupo palabas at nagtungo sa Tianshu Region, sa isang lugar na walang naninirahan. Higit sa 5,000 katao ang naroroon, mga tagapagsanay na malapit nang makapasok sa antas na Supreme, o mga dati ng Supreme na naghihintay pang magpatuloy sa pag-angat. Ang 210,000 disipulo ng Tianlong, sa panahon ng laban ni Yehan laban sa Kang Clan at Demon Clan, ay nakapagsanay ng husto sa mundong Xuanman at nakamit ang malaking progreso. Gayunpaman, abala si Yehan sa pakikipaglaban sa mga demonyo nitong mga nakaraang panahon, kaya napilitan ang mga gurong ito na supulan muna ang kanilang sariling lakas sa loob ng Xuanman. Ngayon, nang ilabas sila ni Yehan, biglang umangat ang kanilang mga aura, nagresulta ng matinding kaguluhan sa buong mundo. Mahigit 5,000 katao ang sabay-sabay na dumaan sa tribulation, at magkakaiba pa ang kanilang mga antas. Ganitong tagpo ay sa Tianlong lamang matutunghayan. Matapos makalampas ang lahat sa tribulation, muling bumalik si Yehan sa mundong Xuanman. Sa pagkakataong ito, nagtipon ang lahat ng mga master na nasa antas na Supreme at higit pa sa isang malawak na plaza. Naroon ang mula Supreme 1 hanggang sa 9 Tribulation Supreme. Marami na talagang Supreme Masters ang nasama noon sa puwersang pinamunuan ni Xiang Moxi. Samantala, ang mga nasa Immortal Realm at Semi-Saint na pinamunuan din ni Xiang Moxi ay ipinasok ni Yehan sa Elder Hall. Ngayon, sa pinagsamang puwersa sa plaza, lumagpas na sa 20,000 ang mga nasa Supreme Realm. At si Yehan, na nasa harapan ng higit 20,000 Supreme Masters, ay sinusuri silang lahat gamit ang matalim niyang mga mata. Dahil lumitaw na ang Yasha at Garuda tribes, handa na siyang buuin ang 2 hukbo. Sa mundong Xuanman, nagsisiksikan ang napakaraming figure sa plaza, lahat sila ay mga Tianlong Masters na umabot na sa antas na Supreme. Mayroong 1 Kalpa Supreme, 2 Kalpa Supreme, 3 Kalpa Supreme, hanggang 9 Kalpa Supreme. Lumampas na sa 20,000 ang mga Supreme Masters ng Tianlong, at daan-daang libo naman ang nasa Half-Step Supreme. Sa 8 tribo ng Tianlong, Yasha, Garuda, at iba pa, naayon na ni Yehan ang mga pinuno. Si Abi Heavenly King at Xiang Moxi ang itinakda. Batay sa kanilang talento, lakas, at prestihiyo sa mundo ng tao, karapat-dapat silang maging commander ng 2 hukbo. Ngayon na naroon na ang 2 commander, natural lamang na itatag ni Yehan ang 2 hukbong ito.
Dahil sa 210,000 disipulo ng Tianlong, hindi pwedeng siya lang ang mamuno. Kailangan ng mas maraming pinuno upang pamahalaan ang lahat, at sapat na kay Ye Han na siya ang tagapagtanggol ng kabuuan. Sa harap ng plaza, matalim na tinitigan ni Ye Han ang nagtipong mga tao. Gayun din, tinitigan din siya ng higit 20,000 Supreme Masters. Ang kabataang henyo na ito, na ngayon ay alamat na sa mundo ng tao, ay mabilis na umangat kaysa sa alinmang henyo ng kanilang lahi. Tianlong, sa plaza, dumaan ang mga matang parang taybak ni Ye Han sa lahat ng Supreme Masters, at sa malakas niyang tinig, unti-unting kumalat ang kanyang salita. Ito ay isang paniniwalang hindi kailanman mabubuwal. Isa itong grupo na kailangang magkaisa. Maaaring wala kayong talento o lakas, ngunit kaya kong ibigay sa inyo ang lahat ng iyon. Ngunit, hindi kayo dapat mawalan ng ambisyon. Hindi kayo dapat mawalan ng katapatan. Hindi kayo dapat mawalan ng dangal. Sa hinaharap, nais nating tumayo sa tuktok at ipasikat ang pangalang Tianlong sa mundo ng tao, at kahit sa lupain ng mga Diyos at demonyo. Maging sila ay manganginig sa balita ng ating pangalan, at ipagmamalaki ng bawat tagapagsanay na maging bahagi ng Tianlong. Ngayon, kailangan ninyong lumaban, sumunggab, gumamit ng inyong kamao at dugo, at makipaglaban kasama ng mga kapatid ng Tianlong upang likhain ang mundong para sa atin. Ang kaluwalhatian ng Tianlong ay magiging kaluwalhatian ninyo rin. Tahimik ang plaza, ngunit ang mga mata ng lahat ay kumikislap na parang apoy ng pakikipaglaban, habang patuloy ang tinig ni Ye Han. Bawat puwersa ay nagsisimula sa kahinaan bago maging malakas. Kahit ang kangklan na kinakaharap natin ngayon, nagsimula rin silang mahina bago maging higanting kinatatakutan ng buong mundo ng tao. Kung nagawa iyon ng kangklan, bakit hindi kaya ng Tianlong? Walang imposible kung ating sisikapin. Nais kong dumating ang araw na ang Tianlong ay higaitan pa ang kangklan, o kahit anong lahi sa kontinente ng Diyos at demonyo, at maging isang nilalang na tulad ng Diyos na tinitingala ng lahat. Kaya, tinatanong ko kayo, sa mga dragon, mayroon bang handang tahakin ang daang puno ng tinek? Mayroon bang handang umakyat sa mga bundok upang lumaban? Tianlong, sumusumpa kaming susunod sa Sectmaster hanggang kamatayan. Sa mga salitang iyon ni Ye Han, tila iginihit ang isang maringal na larawan sa kanilang isipan. Ang dugo ng mahigit 20,000 Supreme Masters ay kumulo, at ang kanilang mga aura ay sabay-sabay na umalangaw-ngaw, pinupuno ang mundong iyon ng dumadaluyong na kapangyarihan. Kung ang ibang puwersa ay kaya sa tuktok, bakit hindi rin ang Tianlong? Basta't kikilos sila, maaaring maging isa sa mga pinuno ng mundo ang Tianlong. Bagaman ngayon palang nagsisimula ang kanilang paglalakbay, ang daan ng tinek na ito ay patungo sa tagumpay, kung sila'y magsasakripisyo. Magaling! Ang mga alamat at mito ay nililikan ng tao. Naway ang Tianlong ay lumikha ng isang alamat na hindi malalampasan sa loob ng 10,000 taon. Kung gagawin nating tayo ang magiging isa sa mga tagapamahala ng mundong ito. Handa kaming sumunod sa Sectmaster, lumikha ng alamat para sa Tianlong, at gawin itong alamat na atin. Kabanata 2203. Ang ugong na yumanig sa langit ay nagpatindig ng ulap sa itaas. Pagkatapos magsalita ni Ye Han, ang mga tinig ng mga pinakamataas na eksperto na may mga matang pulang-pula at puno ng pagnanasa ay halos umalangaw-ngaw na parang dagandong. Bilang isang tagapagsanay, sino ba ang ayaw umangat sa tuktok? Sino ang ayaw maging makapangyarihan at bantog? Ngayong taglay nila ang talento at mga yamang pampagsasanay, panahon na upang ipakita ang kanilang sarili, habulin ang mga pangarap, at lumikha ng alamat. Ang bawat pagangat ng isang kapangyarihan ay laging may kasamang dugong landas, kasikatan, at pati kamatayan. Nais kong pagkatapos ng araw na ito, kayo ay maging matapang at hindi matitinag. Ang kamatayan ay isa lamang daang dadaan ng lahat sa huli ng buhay. Hanggat hindi napupuksa ang dragon, hindi mamamatay ang pananampalataya. Naniniwala akong lahat kayo ay makakatayo sa rurok ng mundong ito at tatanggap ng pagsamba ng buong mundo. Tinitigan ni Ye Han ang mga figurang naglalabas ng nakakabaliw na mga aura, at nagpatuloy. Ngunit, bawat puwersa ay may kalakasan, kahinaan, at antas. Hindi magiging mas makapangyarihan ang Tianlong kung ako lamang ang mamumuno. Kaya sa hinaharap magkakaroon ng Tianlong ng 8 lehiyon ng mga dragon sa kalangitan, heavenly dragons, celestial beings, dragons, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, kinaras, at mag-alas. Ang bawat lehiyon ay pamumunuan ng mga henyo at makapangyarihang mandirigma. Sa narinig na ito, kumislap ang kakaibang liwanag sa mga mata ng mahigit 20,000 na pinakamataas na eksperto. Ang
Walong dragon, ang 8 dakilang Leon. Sino ba ang ayaw maging pinuno ng isa sa mga ito? Kapag nakaupo ka sa posisyon ng isa sa 8 tribo, magkakaroon ka ng pagkakataong mamuno sa sariling Leon at makipagdigma saan mang dako. Nasaan sina Haring Yasha at Haring Garuda? Sa gitna ng ningning ng mga mata ng lahat, 2 figure ang biglang lumabas mula sa hanay ng mahigit 20,000 Panginoon at tumayo sa harap ni Yehan na parang matitibay na tore. Si Haring Abi at Haring Shang. Nakita ng lahat ang 2 ito at napapikit ang kanilang mga mata. Ibig bang sabihin ay napili na sina Haring Yasha at Haring Garuda? Si Haring Abi at si Shang Moxie ay hindi nagbago ng ekspresyon. Nakaupo silang parang matatayog na pino, malamig at kalmado ang kanilang mga mata, handa na para sa pagsubok na kaharipan. Simula ngayon, pansamantalang pamumunuan ni na Haring Abi at Haring Shang ang Yaksha Legion at ang Garuda Legion. Ngunit kung may hindi sang-ayon, maaari silang hamanin. Ang mga nasa ibaba ng 5 tribulasyong kataas-taasan ay maaaring gumamit ng buong lakas. Ang mga higit sa 6 na tribulasyong kataas-taasan ay dapat bawasan ng lakas hanggang 5 tribulasyon. Kung matalo ninyo sila, maaari kayong umupo bilang bagong Haring Yasha o Haring Garuda. Pagkasabi nito, tumalim ang mga mata ng lahat at sabay-sabay na itinoon kay Haring Abi at Shang Moxie. Sa isang iglap, sumiklab ang nakakatakot na enerhiya sa paligid. Basta matalo ang dalawa, maaaring makuha ang posisyon ng Haring Yasha o Haring Garuda. Sino ang hindi maaakit ng ganitong pagkakataon? Lalo na ang mga nasa mas mataas na antas, mga 6, 7, 8, at maging 9 na tribulasyong kataas-taasan. Kahit bawasan ang kanilang lakas, alam nilang may bentahe pa rin sila. Hindi nila inakalang kayang talunin sila nina Haring Abi at Shang Moxie. Kapag natalo ang dalawa, pamumunuan nila ang Yaksha Legion at Garuda Legion, at magiging isa sa 8 tribo isang makapangyarihang general ng Tianlong. Sino ang makakatanggi? Panginoong Pinuno, kung marami sa amin ang makatalo sa kanila, paano pipiliin ang tunay na nagwagi? Tanong ni Dao Tong. Sanay na siya kay Yehan kaya't walang takot na nagtanong. Ngumiti si Yehan at sumagot. Kung marami ang makatalo sa kanila, kayo mismong mga nagwagi ang maglalaban-laban. Ang huling mananalo ang mauupo bilang Haring Yasha o Haring Garuda. At mismong si nakakatandang Aoba ang magiging hukom ng patas na labang ito. Walang daya. Tahimik na nakamasid si banal na Haring Qinggai sa likod ni Yehan. Sa mga salitang ito, nawala ang pag-aalinlangan ng mahigit 20,000 eksperto. Lalong lumalim ang apoy sa kanilang mga mata, nakikita nila sina Haring Abi at Shang Moxie bilang mga biktimang kailangan nilang pabagsakin upang makuha ang gantimpala. Nagkatinginan sina Haring Abi at Shang Moxie. Huminga ng malalim si Shang Moxie, at malamig na tumitig sa harap. Ako si Shang Moxie, pinili ng ating pinuno na umupo bilang Haring Garuda at mamuno sa Garuda Legion. Makikipaglaban ako para sa Tianlong at palalawakan ang teritoryo. Ngayon, kung sino man ang gustong umupo bilang Haring Garuda, lumapit at hamanin ako. Hinding-hindi ako uurong. Ang trono ng Haring Yasha ay hindi madaling makuha. Ngunit sisiguraduhin kong sa akin ito. Kung sino man ang may kakayahan, subukan nyo. Kapag natalo ako, wala akong reklamo, malamig namang wika ni Haring Abi. Nagalaw ang kanyang puting buhok sa hangin, at ang mga mata niyang kulay abong madilim ay parang mata ng Diyos ng kamatayan mula sa impyerno, malamig, walang puso, at taglay ang tunay na anyo ng Haring Yasha. Ang mahigit 20,000 Panginoon ay agad na kumilos. Ang kanilang oras ay ramagasa at ang dagandong ng kanilang lakas ay nagbigay kay Yehan ng matinding presyon. Abi, kahit sikat ka na at napakalakas, ako si Dao Tong, may ambisyon din sa trono ng Haring Yasha. Hehe, Haring Shang? Haring Garuda, bakit hindi ako ang umupo? Sabat ni Xiao Yuangang, nakatingin kay Shang Moxie. Hehe, kayong dalawa talaga. Kabanata 2204. Napangisi si Yehan. Kahit binago niya ang talento ni na Dao Tong at Xiao Yuangang kaya't mabilis ang kanilang naging progreso nitong mga araw, hindi pa rin ganoon kadali para talunin sina Haring Abi at Shang Moxie. Matandang Qinggai, ikaw na muna ang bahala rito, sabi ni Yehan habang nakatingin kay banal na Haring Qinggai. Umuwi ka, alam kong abala ka, tugon ng hari ng banal na Qinggai na may ngiti. Ang alyansa ng Kang at ng Demon Clan ay isang bagay na kailangang bantayan. Alam niyang hindi pwedeng ubusin ni Yehan ang lahat ng oras dito lamang. Pag-alis niya sa liwasan, bumalik si Yehan sa mansyon Ye. Dahil abala siya sa mga usapin ng Kang Clan at Demon Clan nitong mga araw, matagal na rin siyang hindi nakakasama ng pamilya.
Ngunit sa ilalim ng pagtuturo ni Yan Yulan, nagsimula ng magsanay sina Joe Yuner at iba pa, at maganda ang kanilang naging pag-usad. Dahil sagana ang espiritual na enerhiya at sapat ang mga yamang pampagsasanay, nakapasok na silang lahat sa tatlong bulaklak na antas. Sina Jian Huang, ang matandang Daoist na Goscoson, Daoist Yushu, Diyos ng Espada, Zayao, Jingyi at iba pa ay gumawa rin ng pambihirang progreso. Kaunting panahon na lang ang kailangan at maaari na silang lumabas upang makilahok sa digmaan. Siyempre, ayaw ni Yehan na gamitin ang mga taong malapit sa kanya bilang pangunahing puwersa sa pakikidigma. Mas makakabuti para sa kanilang pagsasanay na lumabas, makita ang mundo, at makasalamuha ang mas malalakas na nilalang. Subalit sa kanilang lahat, pinakahalagahan ni Yehan sina Shaben at Ling Chi. Sa kanilang baliw na pamamaraan ng pagsasanay, narating na nila ang antas ng konsentrasyon papalapit na sa supremacy. Kapag nakapasok na sina Shaben at Lin Chi sa ranggong kataas-taasan, panahon na upang lumabas sila at tuklasin ang kahangahangang mundo. Tungkol naman sa 100,000 kataong dinala mula China, napakabilis din ng kanilang progreso. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa antas ng pagkakaisa na. Mahigit kalahating buwan nang nananatili si Yehan sa mundong Daoista. Maliban sa oras na kasama ang pamilya, sinusuri rin niya ang kasalukuyang progreso ng mga disipulo ng Tianlong. Sa pangkalahatan, ang Tianlong ay umahan mula sa kahirapan tungo sa kasaganaan. Malaki ang tumaas ng kanilang lakas. Sa usapin ng tauhan, wala nang dapat alalahanin si Yehan 210,000 na disipulo, isang bilang na hindi matutumbasan maliban ng 12 sinaunang angkan na may mahabang kasaysayan. Samantala, matapos ang kalahating buwan, natapos na rin ang labanan nina Haring Abi at Chiang Moxi. Hindi siya binaygo ng dalawa. Kahit nahirapan, nagtagumpay silang hawakan ang posisyon bilang Haring Yasha at Haring Garuda. Mahigit 20,000 kataas-taasang Panginoon ang salaitan silang hinamon. Bagamat napakalakas nina Haring Abi at Chiang Moxi, ang sunod-sunod na laban ay nagdulot sa kanila ng matitinding pinsala. Ngunit sa tuwing maghihilom ang sugat, muling tumatanggap ng hamon. Nang tuluyang kilalanin sila ng lahat, saka lang natigil ang maramihang laban. Pagbalik ni Yehan sa liwasan, naroon pa rin ang lahat ng 20,000 Panginoon. Kahit sugatan pa ng husto, tumayo pa rin ng matatag sina Haring Abi at Chiang Moxi. Nagtagumpay sila at napanatili ang kanilang pwesto. Ngayon, panahon na upang formal na buuin ang kani-kanilang hukbo. Haring Yasha, Haring Garuda, binabati ko kayo bilang unang 2 commander ng Tianlong Babo. Ngayon, mula sa 20,000 Panginoon, kayo ang pipili upang buuin ang Yaksha Legion at Garuda Legion. Hindi magtatagal, inaasahan kong may padala na ang 2 leyong ito sa laban. Wala nang tumutol sa sinabi ni Yehan. Pinatunayan ni Haring Abi at Chiang Moxi ang kanilang kakayahan kaya't walang sino mang hindi sang-ayon. Ang Haring Yasha at Haring Garuda ay tiyak na karapat-dapat sa tiwala ng ating pinuno. Dahan-dahang lumingon sina Haring Abi at Chiang Moxi sa 20,000 Panginoong nasa likuran nila. Sila ang magiging unang hanay ng makapangyarihang mandirigma ng kani-kanilang hukbo. Matapos maitayo ang Yaksha at Garuda Legion, hindi na pinakialaman ni Yehan ang pagpili ng kanilang mga tauhan. Ipinagkatiwala niya iyon sa dalawa. Sapagkat pinili niya sila, nararapat lamang na bigyan niya ng buong tiwala. Bagamat sina Haring Abi at Chiang Moxi ang mamumuno, ang kanilang mga hukbo ay nananatiling bahagi ng Tianlong. Hindi nangangamba si Yehan na gagamitin nila ang 2 puwersang ito para sa sarili. Sa hinaharap, lilito din ang iba pang leyon tulad ng Tianzhong at Longchong. Sa panahong iyon, magkakasabay na mamumuno ang iba't ibang hukbo. Tiyak na magkakaroon ng kompetisyon. At sa kompetisyon, nagmumula ang presyon, sa presyon, lumalakas ang puwersa. Habang lumalakas ang alon, pinipilit din nitong lumakas ang iba pang hukbo. Bukod pa rito, alam ni Yehan na sina Haring Abi at Chiang Moxi, sa kanilang likas na katauhan, ay hindi gagawa ng anumang pagtataksil. Dahil pinili sila ni Yehan, at sila man ay pinili rin si Yehan. Ibinigay niya sa kanila ang tiwala at mataas na katayuan at kapalit nito, maipapakita nila ang kanilang katapatan. Mula ngayon, sila ay iisa. Ang kaluwalhatian ng Tianlong sa hinaharap ay hindi lamang kay Yehan, kundi pati na rin sa kanila. Higit pa rito, malinaw na ang potensyal ng Tianlong. Si Haring Abi at Chiang Moxi ay parehong batid kung alin ang mas mabuti, ang sumunod kay Yehan, o ang lumaban sa kanya. Pagkatapos, iniwan ni Yehan ang mundong Xuanman at nagpakita sa loob ng Angkang Chin. Bagamat higit kalahating buwan ang lumipas sa Xuanman, ilang oras lang ang katumbas nito sa labas.
Ngayon, ang apat na pangunahing angkan, dagdag ang 7 malalaking puwersa ng Yi Clan, Wanchong Tia Ingong, at Lingho Clan ay lahat nagmamasid sa kilos ng Kang Clan. Natalo ang Kang Clan sa larangan ng labanan laban sa mga demonyo, ngunit hindi sila titigil doon. Ngayong nakarating sila sa rehiyon ng Tianshu, sa ambisyon ng Kang Clan at sa lakas ni Kang Tian Burial, tiyak na may susunod silang pagkilos. At ang kanilang target, si Yehan mismo, o kaya iba't ibang puwersa sa rehiyon ng Tianshu. Sa dalawang ito lamang maaaring pumili si Kang Tian Burial. Kabanata 2205. Siyempre, maliban na lang kung isusuko ni Kang Tianzan ang Tianshu domain at aalis dito, pero napakaliit ng posibilidad nyon. Kapag nakapasok na sa Tianshu domain, napakahirap na para kay Kang Tianzan na bitawan ang lugar na ito. Sa Jansh ng Qin Clan, magkasamang nakaupo sina Yehan at Li Zhengdao. Nandoon din sina Zogban Roo at ang anak ng Samsara, bawat isa ay may kasamang tao, at magkakasama silang umiinom ng tsaa sa looban. Samantala, matapos ang pagpupulong, palihim na tinitigan ni Zhang Wushuang si Ipolo. Hindi pa rin siya kontento na si Ipolo ay mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya sa talaan ng mga celestial beings. Pangatlong kapatid, bagamat ipinahayag mo na ang iyong saloobin sa pulong, gaya ng matiigang mantis na humahabol sa cicada, at may Oriole na nasa likuran, kung sakaling totoong salakayin ng Kang Clan ang mga puwersa sa Tianshu region, lihim ka bang kikilos? Magsasama-sama ba kayong lahat para paalisan ng Kang Clan sa Tianshu region? Mabagal na ibinaba ni Li Zhengdao ang tasa ng tsaa, tumingin kay Yehan at nagtanong. Sa narinig, tugon ni Yehan, kapatid, naaalala mo ba na sinabi kong gusto kong hiraman ang espada ng Kang Clan? Sabi ni Li Zhengdao, oo, naaalala ko. Pero sinabi mo rin na hindi madaling hiraman ang espada ng Kang Clan. Hindi naman tanga si Kang Chanbo, kaya't hindi niya hahayaan na gamitin natin ang Kang Clan bilang kasangkapan. Sabi ni Yehan, tama, hindi talaga siya tanga. Matalino siya sa puntong nakakatakot. Sa lakas at talino, halos perpekto siya. Hindi siya umaakto ng padalos-dalos at pumapatay ng walang alinlangan. Pero kung lihim ba siyang kikilos o gagawin ito ng lantaran, wala pa akong tiyak na conclusion. Para muling makipagsabayan kay Kang Tianzan, gusto kong malaman kung saan siya unang kikilos. Kapag sila'y gumalaw, saka natin sila haharapin. Sabi naman ni Zogban Roo, baka mag-iba ang sitwasyon sa oras na iyon. Matapos ang dalawang pagkabigo, tiyak na mas magiging tuso at mahirap kalabanan si Kang Tian Burial. Sa narinig, napakunot noo si Yehan. Naiisip na rin niya ito noon, pero sa ngayon, hindi niya makita kung anong pagkakataon ang maiiwan para sa kanila laban kay Kang Tian Burial. Miss Banroo, may naisip ka ba? Tanong ni Li Zhengdao. Umiling si Zogban Roo at sinabing, pakiramdam lang ito. Wala akong maibigay na malinaw na dahilan. Basta, pakiramdam ko pagkatapos ng dalawang pagkatalo, mas mahirap na siyang labanan. Sabi ni Yehan, kapag nadapa ka sa bangin, natututo kang mag-ingat. Dapat nga lang natuto si Kang Tianzan. Kahit hindi tayo ang target niya ngayon, magiging mahirap pa rin itong harapin. At kung hindi siya maingat, baka siya rin ang mapahamak, lalo na't nakabantay ako sa kanya. Sabi ni Li Zhengdao, sa ngayon, ang magagawa lang natin ay tutukan ang Kang Clan. Gaya ng sinabi ng pangatlong kapatid, tugunan ang lahat ng pagbabago ng hindi kumikilos. Mas mabuti nang manatiling kalmado kaysa kumilos agad. Bakit ba hindi kayo ang unang kumilos? Bakit kailangang hintayin pang gumalaw ang Kang Clan? Sa oras na iyon, nang lumubog sa katahimikan ng lahat, isang magaan na tawa ang nanggaling mula sa labas ng looban. Sa narinig na pamilyar na tinig, agad na tumayo si Yehan, tumalikod at nakita nga niyang dumating si Qin Wu daw kasama si Wan Qiroxi. Guro, ang mga salita ninyo'y parang gumising sa isang nananaginip. Masayang sinalubong siya ni Yehan. Ngumiti si Qin Wu daw at sinabi, nasa gitna ka ng laban, kaya iniisip mo lang kung ano ang gagawin ng Kang Clan. Pero hindi mo iniisip kung ano ang maaari mong gawin upang makakuha ng magandang posisyon. Kahit gustuhin ng Kang Clan na salakayin ang mga puwersa sa Tianshu region ngayon, bakit hindi kayo ang unang sumalakay sa kanila? Kapag kumilos kayo, tiyak na maaabala ang kanilang plano, at sa oras na iyon, makakalamang kayo. May punto ka, pero hindi iyon naaayon sa interes namin. Sabi ni Zogban Roo, na noon pa lang unang nakita si Qin Wu daw, pero matagal na niyang narinig ang tungkol dito mula kay Yehan. Ngumiti si Qin Wu daw, kung gusto mong makuha ang isang bagay, kailangan mong may isakripisyo. Kung hindi kayo kikilos ngayon, baka umaasa lang kayo na kapag umatake ang Kang Clan, mapilitan ng iba na sumali laban sa kanila. Sa ganoong paraan, hindi na sila makakapagmatsyag lang.
Ayaw ni Yehan na malipol ang lahat ng puwersa sa Tianshu region. Maliban sa pangangailangang dagdagan ang puwersa laban sa mga demonyo sa hinaharap, may iniingatan din siyang sariling plano. Maiintindihan ang ganyang pag-iisip, tugon ni Zhou Banroo. Tama, sabi ni Qin Wu daw, nakangiti kay Yehan, noon sa Demon Slaying Battlefield, hindi ka nila tinulungan. Pero ngayon, iniisip mong tulungan sila na parang tunay na general. Gayunpaman, kung hindi ka kikilos ngayon at hinayaan mong mauna ang Kang Clan, baka hindi sa gusto mong direksyon mapunta ang sitwasyon. Walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari. Ikaw ang may desisyon. Guro, maupo-upo kayo. Nagupuan silang lahat sa gitna ng looban. Personal na nilagyan ni Yehan ng tsa sina Qin Wu Daw at Wan Chi Roxy bago siya muling naupo at nagsabing, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, Guro. Kung kikilos tayo ngayon, magiging kapaki-pakinabang nga ang sitwasyon. Pero sa kabilang banda, mawawala ang pagkakataon na ang mga puwersa sa Tianshu region ay sama-samang lumaban sa Kang at Demon Clan. Eksakto. Kaya nga sinabi kong lahat ng pakinabang ay may kapalit. Ngumiti si Qin Wu daw, bagamat hindi ko nasamahan ang lahat ng laban mo, mula sa labas ng sitwasyon, mas malinaw kong nakikita ang ilang bagay. Sa ambisyon ng Kang Clan, at sa talino ng babaeng iyon, alam niyang lahat ng iniisip ninyo. 2 beses na siyang nabigo, kaya sa ikatlong pagkakataon, tiyak na magiging mas maingat siya at mas mahirap talunin. Sa madaling salita, 2 lang ang pagpipilian natin ngayon, sabi ni Li Zhengdao habang tumingin kay Qin Wu Daw. Una, hintayin natin ang pagkilos ng Kang Clan at doon mag-abang ng pagkakataon, para mapilit ang mga nagmamatsyag na sumama. Ikalawa, tayo ang unang umatake sa Kang Clan ngayon, guluhin ang kanilang plano, at tayo ang magkaroon ng bentahe. Tumawa si Qin Wu Daw at sinabing, tunay ngang anak ka ni Li Chongtian, marunong ka ring tumingin sa malayo. Sa hinaharap, siguradong hihigit ka pa sa kanya. Mapagkumbabang sagot ni Li Zhengdao, maraming salamat po, madalas ko pong marinig mula sa aking ama ang tungkol sa inyo. Hehe, magulo na ang mundo ngayon. Hindi rin magtatagal si Li Chongtian sa Soul Clan, sagot ni Qin Wu Daw na nakangiti. Kung ayaw ninyong kayo ang unang umatake sa Kang Clan, may isa pang natitirang daan. Kabanata 2206. Guro, pakiusap, ipaliwanag mo pa. Alam na ni Yehan na wala ni isa sa 3 magkakapatid na Qin ang simpleng tao. Ang isa sa pinakamahuhusay na henyo, likas na may pambihirang talino at talento. Kung hindi lang siya ipinahamak noon ni Emperador Qin Wu, marahil si Qin Wu Daw ay nakatayo na ngayon sa rurok na tinitingala ng lahat sa rehiyon ng Tianshu. Alisin ninyo ang 12 templo ng Chenkon at ang pavilion ng Fentian. Ang kanilang pag-iral ay parang hindi matiyak na bomba na maaaring sumabog anumang oras. Kung sino man ang gustong harapin ang angkan ng Kang, hayaan sila ang humarap dito. Malamig na wika ni Qin Wu Daw, kumislap ang kanyang mga mata ng matinding tapang. Ha! Napabuntong hininga si Yehan, at tumango. Ang mga salita ng guro ay tila nagbigay sa iyong alagad ng biglang kaliwanagan. Bagamat walang direktang benepisyo sa panig ni Yehan ang mungkahi ni Qin Wu Daw, hindi maikikaila na mas lalo nitong papaboran ang kanilang posisyon. Kung piliin niyang salakayin ang 12 palasyo ng Chenkon at ang pavilion ng Fentian, hindi na siya makikialam sa plano ng angkan ng Kang laban sa iba pang puwersa sa Tianshu. Sa pagsasanib ng mga puwersa, tiyak na mabubur ang 2 malaking kapangyarihan mula sa rehiyon. Ngunit kapag nangyari ito, tiyak na lalong hihina ang kabuoang lakas ng Tianshu. Kapag sinalakay tayo ng mga demonyo, baka mahirapan tayong depensahan ang sarili natin, ani Li Zhengdao. Hindi pa naman dumarating ang mga demonyo, hindi ba? Ngiti ni Qin Wu Daw. Para sa akin, bago sila dumating, mas mabuting tanggalin muna ang lahat ng puwersang ayaw makipagkaisa. Kahit kayo na lang ang matira, mas mainam iyon kaysa sa may mga pasaway na laging humihiwalay. Bagamat magaan ang tono ng kanyang pananalita, dama ang nakatagong matinding hanggereng pumatay sa kanyang tinig. Gamitin ang mga kamay ng angkan ng Kang upang burahin ang mga nagmamasid lamang sa Tianshu, at tayo mismo ang tatapos sa 12 templo at Fentian Pavilion. Sa ganoong paraan, ang matitirang puwersa sa Tianshu ay ang ating alyansa lamang. Oo, malaki ang magiging pasanin laban sa mga demonyo, pero sa pangmatagalan, hawak na natin ng buo ang Tianshu. Kumikinang ang mga mata ni Zhou Prajna sa katalinuhan, sumang-ayon siya sa ipinahayag ni Qin Wu Daw. Hehe. Tunay kang matalinong babae, puri ni Qin Wu Daw kay Prajna. Hindi nakapagtatakang tinitingnan ka ng dalagang mula sa angkan ng Kang nang may ibang pagtingin. Swerte ka, Yehan. Ngumiti si Yehan. Guro, siya si Prajna.
Pagdating sa estratehiya, isa siyang tunay na henyo. Tumango si Qin Wu daw. Tama, sa Tianlong kahit wala ka, kaya niyang patatagin ang buong kalangitan. Halata ang pagkagusto niya kay Zug Prajna, worry anak na babae ang turing. Kung ikukumpara sa inyo, matanda, marami pa akong kakaining bigas, tugon ni Prajna. Hindi iyon pagpapakumbaba kundi katotohanan. Sa unang pagkikita pa lang kay Qin Wu daw, marami na siyang natutunan. Ngumiti si Qin Wu daw. Ang kasalukuyang digmaan ay isang pagsubok para sa inyo. Sa hinaharap kahit hindi ka maging pinakamagandang babae o pinakamalakas na mandirigma, sa iyong talino maaari kang maging isa sa mga babaeng aking hahangaan. Siyempre, ganoon din sa dalaga ng samsara. Lumingon siya sa anak ng reinkarnasyon, tila babatid na niya ang pinagmulan nito. Sambit ng dalaga ng samsara, tatlo ang anak ng angkan ng Qin, ang isa'y kalmado at bukas palad, ang isa na may napakalalim ng isipan, at ang huli dalubhasa sa lahat ng larangan. Wala ni isa sa kanila ang karaniwan. Kung hindi lang nagkaroon ng trahedya noon, hindi natin alam kung gaano kamakapangyarihan ang angkan ng Qin ngayon, napangiti siya. Nang makita-kita ngayon, tunay ng karapat-dapat ang iyong reputasyon. Nakalulungkot lang na isa sa inyo'y nag-alay ng buhay, isa na may nakipag-alyansa sa mga demonyo, at ikaw na lang ang natira, bagamat hindi na sikat, mahirap ka pa ring baliwalain. Hehe, bakit mo binabanggit ang malulungkot na bagay? Napangiti ng mapait si Qin Wu daw. Ito'y mundo na ng mga kabataan. Kami mga matatanda na, payo na lang ang aming maibibigay. Sumabat si Yehan, ang mga sinabi ng guro ngayon ay dapat talagang pag-isipan. Mukhang naging masyado kaming simple sa pagharap sa angkan ng Kang. Guro, maaari bang makita mo rin ang ating ninuno? Wala nang dapat makita sa matandang iyon. Oo, sinaktan niya ang angkan ng Qin sa pagkakataong ito, pero dahil sa kanya, hindi bumagsak ang ating pamilya. At higit sa lahat, nandito ka. Ang dahilan ng aking pagdating ay para kay Wanwan. Nagtaas ng kilay si Yehan. Qin Wanwan, anak ni Qin Wat Ian, ang babaeng may selyo sa kanyang katawan. Oo, sagot ni Qin Wu daw. Ang aking kapatid ay nag-alay ng buhay. Hindi ko siya mapipigilan noon. Pero ngayon na wala na siya, hindi ko maaaring pabayaan ang kanyang anak. Dalhin mo siya sa akin sa tamang oras. Matagal nang tinatago ng aking kapatid ang kanyang kakayahan, panahon na para lumabas ang kanyang talino at lakas. Sambit ng dalaga ng samsara, ayon sa balita, nang salakayin ng mga demonyo ang pamilya Qin, nakatagpo sila ng isang inapo na may kapangyarihang pumipigil sa mga demonyo. Siya'y asawa ni Qin Wat Ian. Kung tama ang aking hinala, ang batang si Wanwan ay taglay din ang kapangyarihang ito. Kumislap ang mga mata ni Yehan. Ang lakas na pumipigil sa mga demonyo ay kilala sa kasaysayan bilang tunay na bangungot ng mga demonyo. Kahit gaano kalakas ang isang nilalang ng demonyo, kaya itong pawiin. Ngunit halos lipulin ng mga demonyo ang lahat ng lahi ng ipinagbabawal na demonyo, unti-unti itong nawala. Ngayon, napagtanto ni Yehan na ang asawa ni Qin Wat Ian ay kabilang pala sa angkan ng mga ipinagbabawal na demonyo. Ibig sabihin, sina Qin Wanwan at Qin Jianan ay mga inapo rin ng angkang iyon, at maaaring may ganoong kapangyarihan sa kanilang dugo. Idinugtong ni Qin Wu daw, mabuti na lang at nailabas ninyo si Wanwan mula sa pamilya Qin. Kung hindi, baka tuluyan ng naglaho ang angkan ng ipinagbabawal na demonyo. Totoo ang sinabi ng dalaga ng reinkarnasyon, si Wanwan ay may kapangyarihang iyon, at mula pagkabata ay lumalabas na ito. Bihirang-bihira sa kasaysayan ng mga demonyo ang ganitong pangyayari. Kaya tiyak na magiging pambihira siya balang araw, marahil pangay siya ang magiging pinakadakilang tagapuksa ng demonyo sa kasaysayan ng kanilang angkan, higit pa sa kanyang sariling ina. Tagapuksa ng demonyo. Kabanata 2207. Huminga ng malalim si Yehan. Ang lahi ng mga demonyo ay may isang katawagang pangkalahatan din, mga demon hunters, na dalubhasa sa panghuhuli at pagpatay ng mga kasapi ng demon clan. Halos imposibleng may mabuhay na demonyo kapag sila ang nakatagpo. Yehan, guro, si Qin Jianan ay isa ring inapo ng Forbidden Demon Clan. May taglay din ba siyang kapangyarihan ng Forbidden Demon? Qin Wu daw, hindi siya kasing galing ng batang si Wanwan. Ang kapangyarihan ng Forbidden Demon sa kanyang katawan ay hindi pa nagigising. Kung walang pagkakataon, baka habang buhay na siyang walang pag-asa. Bukod pa roon, silang magkapatid ay hindi lang inapo ng Forbidden Demon Clan kundi may dugong Heavenly Emperor ng angkan ng Qin. Bagamat bihira ang ganitong dugo, nasa batang si Wanwan ang dalawa. Hindi natin kayang harapin ang Demon Clan sa hinaharap ng wala siya. Yehan, alam ba ito ng ating ninuno?
Chinwoo daw, dalawa lang sa buong angkan ng Qin ang nakakaalam nito. Nalaman ko lang ang tungkol sa Forbidden Demon Clan matapos akong bumalik sa ating angkan. Malamang na mas nauna pang nalaman iyon ng matandang iyon kaysa sa akin. Ngayon, patay na ang nakatatanda kong kapatid, kaya ako na ang mag-aalis ng selyo sa katawan ng batang iyon. Tumango si Yehan. Yehan, nasa mundong Xuanman ngayon ang batang iyon. Malamang, alam na niya ang mga pagbabagong nangyari sa angkan ng Qin. Chinwoo daw, huwag kang mag-alala. Hindi ganoon kadaling mabuwal ang inapo ng Forbidden Demon Clan. Kapag lumaki siya, mas magiging madali para sa iyo na lumaban sa Demon Clan. Hindi kasing payak nang iniisip mo ang Forbidden Demon Clan. Ang mundong Xuanmen ay nagbigay lamang sa kanya ng ligtas na lugar upang lumakas. Li Zhengdao, natawa, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa mundo ng ikatlong kapatid. Ngayon ay makikita ko rin ito. Yehan? Sige. Sabay-sabay tayong pumunta. Pagkatapos nating ayusin ang tungkol sa batang iyon, saka tayo magpulong kung paano haharapin ang digmaan. Dinala ni Yehan ang lahat mula sa bakuran papasok sa mundong Xuanman. Nakapunta na roon si Chinwoo daw, ngunit para kina Li Zhengdao, ang anak ng reinkarnasyon, at Wan Qiroxi, iyon ang unang pagkakataon. Matapos ipasama ni Yehan si Zhou Banroo upang ipasyal ang tatlo sa mundong Xuanman, diretso naman siyang pumunta kasama si Chinwoo daw sa isang tirahan sa lungsod kung saan pansamantalang nakatira sina Qin Jianan at Qin Wanwan. Pagdating nila, tahimik ang buong bakuran. Mag-isang umiinom ng alak si Qin Jianan, halatang hindi pa nakakaahon mula sa dalamhati sa pagkamatay ni Qin Watian at ng kanyang asawa. Chinwoo daw, inilulunod mo ang iyong kalungkutan sa alak. Hindi ka mukhang anak ni Qin Watian. Paano ka magiging ganito kapag hindi mo pa naipaghihiganti ang iyong ama't ina? Hindi man lang niya napansin ang pagdating ni Yehan at Chinwoo daw. Nang marinig ang sinabi, tiningnan niya ang dalawa. Qin Jianan, anong karapatan ninyong pagsabihan ako? Chinwoo daw, wala akong karapatan, at ayaw kong mag-aksaya ng oras sa isang walang silbi. Kung ayaw mong maghaiganti, may ibang gagawa niyan. Nagapoy ang mga mata ni Qin Jianan. Qin Jianan, sino ang tinatawag mong walang silbi? Chinwoo daw, kung ayaw mong tawaging basura, ipakita mong hindi ka ganoon. Pagkasabi nito'y dumiretso siya sa loob ng bakuran. Nilapitan ni Yehan si Qin Jianan, tinapik siya sa balikat. Yehan, kapatid na Jianan, narito pa sina Chinwoo Di at ang kanyang anak. Hindi pa naipaghihiganti ang iyong malaking sama ng loob. Hindi pa nagbabayad ang Demon Clan. Kung tunay kang nais maghaiganti, maaari mong piliin kung laban sa Yasha Legion o Garuda Legion. Pagkatapos, sumunod siya kay Chinwoo daw. Sa loob ng bakuran, narinig nila ang malamig na sigaw ng isang batang babae. Nasa puting kasuotan si Qin Wanwan, at ang kanyang espada ay kumikislap ng enerhiya. Ang bilis ng kanyang mga galaw ay halos hindi makita ng mata. Ang maisla niyang mukha ay may taglay na lamig, at lahat ng nasa paligid ay winawasak ng kanyang espada. Bigla, pagdating ni Yehan, tumama sa kanya ang malamig na enerhiya ng espada, walang habag. Agad niyang kinilos ang kanyang kamay, dalawang daliri ang kumapit sa matalim na espada. Gumalaw ang kanyang palad at napaurong si Qin Wanwan ng ilang hakbang, pamumula ang malamig niyang mukha. Yehan, sa ganitong antas ng lakas, nagawa mong umatake sa akin. Kung kaaway mo ako, patay ka na. Qin Wanwan, malamig, malakas ka nga. Kung may kakayahan ka, gawin mo akong disipulo. Balang araw, ipapakita ko sa lahat na tinalo ni Yehan ang sariling alagad niya. Napapikit ng mariin si Yehan. Yehan, hindi talaga ako ang pakay mo. Ang tunay mong hangad ay lakas upang makapaghiganti. Qin Wanwan, at kung totoo iyon. Yehan, tama. Dahil may puot at mithiin ka. Mula ngayon, ikaw ay magiging nag-iisang alagad ko. Batid ni Yehan na nais lamang ni Qin Wanwan na samantalahin ang kapangyarihan ng Tianlong upang maghaiganti. Ngunit sa kabila nito, mas matatag siya kaysa kay Qin Jianan. Qin Wanwan, lumuwag ang mukha, tunay mo ba akong tatanggapin bilang alagad? Nagkatinginan sina Yehan at Chinwoo daw. Yehan, nakangiti, kung nais mo, tatanggapin kita. Ngunit wala akong sapat na oras para turuan ka. Qin Wanwan, hindi ko kailangan ang iyong pagtuturo. Ang kailangan ko lang ay ang pagkakakilanlan. Kabanata 2208. Ngayon na mayroon ka ng ganitong pagkakakilanlan, ipapagamit ko na sa iyo ang mga yaman na pagmamay-ari ng Tianlong, sabi ni Yehan. Salamat, sagot ni Qin Wanwan habang bahagyang tumingin kay Yehan, pero huwag mong asahan na tatawagan kitang guro.
Umiling lang si Yehan at nagsalita, bahala ka kung anong gusto mo, pero mayroon din akong isang kondisyon. Hanggat hindi mo naaabot ang antas ng Supreme, hindi ka maaaring umalis dito. Oo, tumango si Chin Wanwan. Ang malamig niyang mga mata ay tila bumalik na sa normal, at marahil dahil sa murang isipan ng isang dalagita, bigla siyang nagkaroon ng inaasahan, at sa kanyang mga mata, muling sumilip ang pilyang anyo na nawala nitong mga araw. Sa sandaling iyon, lumapit si Chin Wudao at nagsabi, Dalaga, sa tingin ko alam mo na ang tunay na pagkakakilanlan ng iyong ina. Bilang isang ina po ng Forbidden Demon Clan, dumadaloy sa iyong dugo ang tungkulin ng inyong lahi. Ang paglaban at pagsupil sa Demon Clan ay responsibilidad ninyo. Kaya ngayon, bubuksan ko ang selyo ng kapangyarihan na nasa loob ng iyong katawan. Kung gaano karami ang makokontrol mong kapangyarihan, nakasalalay na iyon sa iyong sariling kapalaran. Hindi na nagsalita pa si Chin Wanwan. Noong unay hindi niya alam ang tungkol sa Forbidden Demon Clan, ngunit nang salakayin ng Demon Clan ang Chin Clan at mapilitang magsakripisyo sina Chin Wat Ian at ang kanyang asawa, sinabi na sa kanya ni Chin Janan ang ilang mga bagay. Sa pamamagitan ng dugo ko, babasagin ang selyo, buksan. Biglang pinilit ni Chin Wudao na lumabas ang isang patak ng dugo mula sa kanyang daliri. Huwag maliitin ang isang patak na iyon, sapagkat naglalaman ito ng kapangyarihan ng dugo ng Heavenly Emperor. Ngunit dahil nawala na ang katawan ng Dao ni Chin Wudao, hindi na niya lubos na mailabas ang kapangyarihang iyon. Ang mapulang liwanag ng dugo ay naging isang maladugong enerhiya at dumiretso sa pagitan ng kilay ni Chin Wanwan. Sa isang iglap, bumaliktad ang kanyang aura, umaalimbikay at naglalabas ng nakakatakot na puwersa ng pagpipigil. Ang puwersang iyon ay nagpatibok ng mabilis sa dibdib ni Yehan, na may dalang kapangyarihan ng demonyo. Pakiramdam niya'y wala ng laban ang kanyang demonyong lakas sa harap ng ganitong uri ng enerhiya. Mga ulap ng itim na liwanag ang bumalot sa katawan ni Chin Wanwan, parang mga ahas at dragon na nagliliparan. Sa oras na iyon, sa ilalim ng ritual ng pagbubukas ni Chin Wudao, agad na naupo nang nakalapat ang dalagita. Ang selyo sa kanyang katawan ay tuluyang nabuksan, at ang kapangyarihan ng Forbidden Demon ay kumalat sa kanyang mga ugat na parang agos ng tubig. Kayo na muna ang mauna. Ako ang bahala sa dalagitang ito sa mga susunod na araw. Ang pag-absorb ng kapangyarihan ng Forbidden Demon ay hindi ganoon ka-simple. Kahit na nasa kanya na ang kapangyarihang ito simula pagkabata, hindi ito madaling makontrol sa loob lamang ng isang gabi. Narinig ito ni Yehan at tahimik na tumango bago siya lumabas ng bakuran. Pagdating niya sa labas, wala na si Chin Janan doon, ngunit hindi na iyon pinagtuunan ni Yehan ng pansin. Matapos hanapin si Zhou Banro, iniwan niya ang mundo ng Daos kasama sina Li Zhengdao at ang anak na babae ng reinkarnasyon, habang si Chin Wudao ay nanatili sa loob upang samahan si Chin Wanwan. Sa loob ng Chin Clan, sa malaking bulwagan, naroon ang lahat ng mga kasapi ng alyansa, ang Yi Clan, Wanchong Tia Ingong, Lingho Clan, pati na rin ang apat na pangunahing angkan. Dumating din ang mga patriarch na sina Brahma at Zantian. Siyempre, nandoon din ang mga evil geniuses ng bawat puwersa. Tinawag silang lahat muli ni Yehan upang talakayin ang laban kontra sa Kang Clan. Sa ibabaw ng bulwagan, mabagal na tiningnan ni Yehan ang lahat. Ang ikinagulat niya si Zhang Wushuang ay may pasa at namamagang mukha. Nakatingin siya kay Yi Polo, at sa kabila ng sugat, halata pa rin ang di matitinag na damdamin ng pakikipaglaban. Mga kasama, siguro alam ninyo na hanggang ngayon ay wala pang ginagawang galaw ang Kang Clan dito sa Tianshu Region. Ngunit bago dumating ang bagyo, laging may katahimikan. At kapag dumating ito, siguradong madyugo. Hindi tayo pwedeng maghintay lang sa kanilang pagsalakay, ani Yehan. Ye Chanzen, ibig bang sabihin kailangan nating baguhin ang plano laban sa Kang Clan? Tanong ni Tantay Shishui. Tama, tugon ni Yehan. Kung maghihintay pa tayo, maaari pa tayong makakuha ng dagdag na lakas sa alyansa, ngunit masyadong maraming pabago-bago sa Tianshu ngayon. Maaaring magdulot iyon ng kapahamakan para sa atin. Kaya't imbes na hintayin sila, kailangan nating kumilos at maghanap ng ibang paraan. Oo, baka may mawawala tayong lakas, pero masama ang kumilos ng pabigla-bigla. Ano ang pinakamainam na gawin? Tanong ni Ipolo, at lahat ng mata ay nakatuon kay Yehan. Targetin natin ang 12 templo ng Chenkon at ang Burning Heaven Pavilion. Malamig na sagot ni Yehan. Sa buong Tianshu, kung may mga puwersang hindi tiyak ang katapatan, tiyak na ang dalawang iyon. Pero kung gayon, kapag umatake ang Kang Clan sa ibang mga puwersa, tiyak na malilipol ang mga iyon, wika ni Tantay Shishui. E ano kung mamatay sila?
Singit ni Li Zhengdao, hindi naman sila makikisama sa atin. Kahit tulungan pa natin sila ngayon, hindi pa rin sigurado kung sasali sila sa dulo. Mas mabuting hayaan silang hamatak ng lakas mula sa Kang Clan, habang tayo na may sinasamantala ang pagkakataon para burahin ang dalawang malaking panganib. Ye Chanzen, ibig mo bang sabihin na natatakot ka na ang Kang Clan ay palihim na makipag-alyansa sa 12 palasyo at sa Burning Heaven Pavilion? Tanong ni Ling Ho Qinggai. Tama ka, tumango si Yehan. Noong unay hindi niya ito naisip, ngunit matapos siyang payuhan ni Qin Wudao, kailangan na niyang bantayan ang posibilidad na iyon. Kung ganoon, mas mabuti nang kumilos tayo agad bago pa makagalaw ang Kang Clan. Unahan na nating lipulin ang 12 palasyo at ang Burning Heaven Pavilion, sabi ni Ipolo na may dalang damdamin ng digmaan. Alam nilang dati nang nakipagsanib ang dalawang puwersang iyon sa Kang Clan sa Demon Slaying Battlefield, kaya bakit hindi pa ito mauulit? Kapatid Tantay, Dalagang Qingyi, ano ang opinyon ninyo? Tanong ni Yehan kina Tantay Shishui at Ling Ho Qingyi. Sa pantawa ng Yi Clan ay tama, kaya sumasang-ayon kami. Ang paglipol sa kanila ay pagtanggal na rin ng isang malaking panganib, sabay nilang tugon. Sa narinig, tumayo si Yehan at nagsabi, kung ganoon, maghanda na tayo. Kailangan nating atakihin ang 12 palasyo at ang Burning Heaven Pavilion ng biglaan upang hindi sila makapaghanda. Sa ganitong paraan, masisira natin ang plano ng Kang Clan at muling magugulo ang buong Tianshu region, at ito na ang huling pagkakataon. Kabanata 2209. Okay, ipapaubaya ko ang Burning Heaven Pavilion sa Wanchong Tian Palace at Lingho Clan, malamig na sabi ni Tantay Xiaoshui at Ling Ho Qingyi. Ang 12 templo ng San Sinukob ay ipapaubaya naman sa amin. Tumayo rin sina Li Zhengdao at Zhang Wushuang. Samantala, habang pinag-uusapan ni Yehan at ng iba pa kung paano tutuldukan ang 12 palasyo ng San Sinukob at ang Fentian Pavilion, dumating naman sina Ye Guocheng at Fen Qingtian sa ibabaw ng isang palasyo sa rehiyon ng Tianshu. Sa pinakatuktok ng pangunahing bulwagan, nakaupo roon si Kang Tianzan na mayroong mapanakop na tingin. Sa maringal na bulwagan, nangingibabaw ang mga mata ni Kang Tianzan, tila mata ng isang hari na nagmamando sa buong mundo. Ang tingin niyang iyon ay nakatuon sa 2 taong papasok mula sa labas ng bulwagan. Hindi na bago ang dalawang ito sa iba't ibang puwersa ng lahi ng tao, at lalo na kay Yehan at sa kanyang mga kasamahan, pamilyar na pamilyar sila. Sa palagay ba ninyo hindi sapat ang kapangyarihan ng aming Kang Clan? O iniisip ninyo na hindi namin kayang kamtin ang pamumuno sa rehiyong Tianshu nang wala kayo? Malamig na sabi ni Kang Tianzan. Alam nyo ba, mahigit isang araw na ang lumipas mula sa napagkasundo ang oras. Sa mundong ito, iilan lang ang may kakayahang pagtiisan kung hintayin. Ang lalaking iyon, isa siya roon. Pero kayong dalawa, wala kayong karapatang paghintayin ako. Pagkarinig nito, tumingin si Ye Guocheng sa mga malalakas ng Kang Clan na nasa bulwagan at malamig na nagsalita. Kang Tianzan, maaari mong tingalin o maliitin ang mga kabataang henerasyon ng lahi ng tao, pero dapat alam mo rin na tinututukan na ng husto ng alyansa ni Yehan ang Kang Clan dito sa Tianshu. Kaya natural lang kung natagalan kami. Gusto mo bang humarap kami rito sa iyo nang walang paghahanda? Bakit hindi? Malamig na ngiti ni Kang Tianzan. Natakot ka ba kay Yehan, Ye Guocheng? O baka naman ang 12 palasyo ng Chenkon ay bumaba na mula sa dating taas at ngayon ay nanginginig na kapag kaharap siya. Kang Tianzan? Hindi mo na kailangan pang udyukan ako, mariing sagot ni Ye Guocheng. Kahit nakarating na siya sa bagong antas, hindi ko siya kinatatakutan. Ang 12 palasyo ng Chenkon ay panang makapangyarihan, at hindi kami natitinag dahil lamang sa kanya. Duda ako sa sinasabi mo, may bahid ng pangungutya ang mata ni Kang Tianzan. Pero ang mga hinanakit ninyo ay wala sa akin. Ang layunin ko ay sakupin ang Tianshu at alisin ang lahat ng humahadlang sa Kang Clan, kabilang na siya. Kaya kahit paano, pareho tayo ng target. Kung ganun, dahil usapan ito, bilang punong abala, hindi mo ba kami pauupuin para makapagsalita? Malamig na sabi ni Fen Qingtian. Hindi sila papayag na bumaba ang kanilang dangal kahit kaharap si Kang Tianzan. Sa narinig, kumaway si Kang Tianzan at pinaupo ang dalawa. Bagaman mapanakop ang kanyang ugali at minamaliit sa isip ang dalawa, hindi na niya ito pinalaki. Ngayon, ano ang balak ninyo? O mas tama, kung pipiliin ng Kang Clan na makipag-alyansa sa amin, paano ninyo haharapin si Yehan? Tanong ni Ye Guocheng at Fen Qingtian matapos maupo. Ang tanong na ito ay saktong tumutugma sa ikinababahala ni Yehan.
Kung hindi pinaalalahanan ni Qin Wu daw, baka hinintay lamang nila ang kilos ng Kang Clan na magreresulta sa pagkasawi ng kanilang alyansa. Kaya't ang pagpili ni Yehan na maunang umatake sa 12 palasyo at Fentian Pavilion ay siyang pinakamatalinong hakbang. Nagningning ang mata ni Kang Tianzan at dahan-daang nagsalita. Simple lang. Target ng Kang Clan ang Qing Chanzong, Shen Lengzong, Sheng Wangdao at iba pa. Kayo, kailangan lang ninyong pigilan sandali si Yehan. Ibig mong sabihin haharapin lang namin ang buong alyansa. Dapat alam mong napakalakas na nila ngayon. Kung kami lang ng 12 palasyo at ng Fentian Pavilion, parang itlog na babanggain sa bato. Malamig na reklamo ni Fen Qingtian. Kang Tianzan, mukhang kulang pa ang sinseridad ng Kang Clan sa alyansang ito, singit ni Ye Guocheng na malamig ang mga mata. Kung ganito lang, mas mabuting umalis na kami. Ang 12 palasyo ng Chenkon ay hindi magpapagamit bilang armas ng Kang Clan. Tumayo silang dalawa, handa nang umalis. Ngunit biglang tumayo si Kang Jinglo. Mga Ginoo, bakit ba kayo nagmamadali? Hindi ninyo yata naintindihan ang ibig sabihin ng aming pinuno. Oo, nais naming pigilan ninyo si Yehan, pero hindi ibig sabihin na wala kaming gagawin. Ang mga tigre sa rehiyong Tianshu ay sugatan na, kaya't hindi namin kailangang ibuhos ang buong lakas. Maglalaan kami ng bahagi ng aming hukbo upang lumaban kasama ninyo laban kay Yehan. Hindi ba sapat itong patunay ng aming sinseridad? Nang marinig ito, kumipot ang mata ni Ye Guocheng. Kung ganun, ilan ang ay lalaan ng Kang Clan? Itinaas ni Kang Jinglo ang 2 daliri. 20,000. At ako mismo ang manggenguna, kaya't hindi mahirap pigilan si Yehan. Magaling. Kung ganun, ang 12 palasyo ng Chenkon ay pumapayag na sa alyansang ito. Pero kailangang kumilos ang Kang Clan ngayon din, sagot ni Ye Guocheng. Ganoon din ang Fentian Pavilion, tugon ni Fen Qingtian na bahagyang tumango. Ang pagkilos ng 20,000 tauhan ng Kang Clan upang harapin si Yehan ay tiyak na pabor sa kanila. Kung wala ng tot-utol, handa na ang Kang Clan na lumabas kasama ninyo ngayon. Kabanata 2210. Pagkatapos, sabay na umalis sina Ye Guocheng, Fen Qingtian, at Kang Jinglo mula sa pangunahing bulwagan. Sa ibabaw ng trono, patuloy na pinagmamasdan ni Kang Tianzan ang kanilang pag-alis. May bahagyang pangangatog ang mga tao sa paligid. Isang grupo ng polikiro at mayabang. Akala nila'y madali nilang magagamit ang Kang Clan. Sa tulong ng Kangjing Tower, handa na kayong pumasok sa bitag at magambag sa pamamayani ng aming Kang Clan. Ginoo, dapat ba rin ba kaming kumilos? Tanong ng isang malakas mula sa Kang Clan sa bulwagan sa ibaba. Nang marinig ito, sumiklab ang malamig at mapanirang tingin ni Kang Tianzan. Hatiin ang hukbo sa 4 na grupo. Gusto kong wasakin ang Qing Chanzong, Shenlengzong, St. King Island, at Jiancheng sa loob ng isang araw, at sakupin ang lugar na ito. Ang Yaoqi Palace, nandoon ako hanggang huli para sa lalaking iyon. Kasabay nito, habang umaalis si Kangjing Tower kasama sina Ye Guocheng at Fen Qingtian na may 20,000 hukbo ng Kang Clan, ang malakas na puwersa ng Qin Clan sa rehiyon ng Tianshu ay kumilos na rin, kasama ang 4 na dakilang langit na kaharian. Ang alyansa ng 7 pangunahing puwersa, kasama ang Tianlong ni Yehan, ay may lakas na halos 70,000 katao, parang hukbong ekspedisyon, na hinati sa 2 grupo. Ang 10,000 Heavenly Palace at Lingho Clan ay nakatoon sa Fentian Pavilion, habang ang iba pang 5 puwersa kasama si Yehan ay patungo sa 12 templo ng Sansinukob. Isang napakalaking labanan ang muling magbabalot sa buong rehiyon ng Tianshu. Ang 12 palasyo ng Chenkon ay nasa hilagang kanluran ng rehiyon ng Tianshu, samantalang ang Qin Clan ay nasa timog silangan, at ang Fentian Pavilion ay nasa hilagang kanluran rin. Ang lakas na halos 70,000 malalakas ay hinati sa 2 grupo. Kasama si Yehan, may hukbo silang halos 70,000 mandirigma. Nagmadaling patungo ang Wanchong Tia Ingong at Lingho Clan sa Fentian Pavilion, samantalang tahimik na pinamunuan ni Yehan ang iba patungo sa 12 templo ng Sansinukob gamit ang kapangyarihan ng Astrolabe. Ngayon, nakatutok si Yehan sa Kang Clan, nagbabantay laban sa Demon Clan, habang nakamasid ang Kang Clan kay Yehan, ganun din sa 12 templo ng Sansinukob at Burning Heaven Pavilion. Lahat ay nakamasid sa magulong sitwasyon sa rehiyon ng Tianshu. Dahil sa mabilisang galaw, nakilala agad ng mga mata, ang Wanchong Tia Ingong at Lingho Clan. Para sa isang sandali, nagulat ang karamihan ng puwersa sa rehiyon ng Tianshu. Ngayon, ang Wanchong Tia Ingong at Lingho Clan ang pangunahing sandigan ng alyansa ni Yehan. Patungo sila sa Fentian Pavilion. Hindi ba't ibig sabihin nito ay hahamunin nila ang Fentian Pavilion? Hindi ito tama, mali ito,
sabay na ikinikunot ang noo ng mga santo at malalakas ng Qingqianzong, pinag-iisipan ang mga pakinabang at panganib ng sitwasyon. Hanggang ngayon, hindi pa nila nahuhulaan na nakatarget pala ng kangklan ang kanilang pagkakadena. Ngunit malinaw dito kung gaano kalaki ang agwat nila kay Yehan at sa iba pa, pati na rin sa pagitan nila at ng kangklan. Malapit ng tama ang hula nila. Sa mundong ito, kung saan pinapahalagahan ang malalakas, ang pinakamalakas ang mabubuhay. Minsan, kahit may malakas na hukbo, kung wala kang talino, isa ka lang maging pantikip ng iba. Kawalang hiyaan, si Yehan, inasam niyang patakbuhin ang Fentian Pavilion ko. Ngayong pagkakataon, hahayaan ko siyang dumaan ng di naaabot. Sa sandaling ito, nakabalik na si Fen Qingtian sa Fentian Pavilion at alam na ang galaw ni Yehan. Ngumiti siyang malamig. Qingtian, nasaan na ang 20,000 malalakas na tauhan ng kangklan? Tanong ng pinuno ng Fentian Pavilion sa itaas ng pangunahing bulwagan. May dignidad ang mukha at mahaba, nagliliyab na pulang buhok, na may matalim na mga mata na nagbibigay ng kapangyarihan kahit walang galit. Ama, huwag kayong mag-alala. Dumating na rito ang 20,000 tauhan ng kangklan. Kapag ipinalam ko sa Kangjing Tower, tiyak na magkakaroon ng malaking pinsala sa Wanchong Tia Ingong at Lingho Clan. Mayabang na tugon ni Fen Qingtian. Ngayong nakipag-alyansa na siya sa kangklan, masaya siya. Kung hindi, malamang mabibigo sila laban sa Fentian Pavilion. Kailangan ba nating ipaalam sa 12 templo ng San Sinukob? Kasama na natin sila bilang alyado, tanong ng Santo Hari ng Heavenly Fire mula sa Burning Pavilion. Wala nang pagkakaiba kung ipapaalam natin o hindi, sagot ng tagapamahala ng Fentian Pavilion. Alam na natin na patungo sa atin ang Wanchong Tia Ingong at Lingho Clan. Walang dahilan para hindi rin malaman ng 12 templo. Kung nais nilang pumunta, darating sila, ngunit huwag maging pabaya sa labanan. Palagi kong nararamdaman na hindi ganap na mapagkakatiwalaan ang kangklan. Ama, ngayon kailangan tayo ng kangklan para pigilan si Yehan. Gamitin natin ang kanilang kapangyarihan para sa kapakinabangan. Paano sila makakalikot? Sa madaling sabi, maging maingat sa lahat. Ang alyansa ng Qin Clan ay puno ng talento at halimaw. Hindi lang si Yehan, pati sina Li Zhengdao, Yi Polo, Tantay Passing Water, Linghu Qingyi, Sun Wushuang, at isang babae na ang estratehiya ay napahanga kahit si Heavenly Burial, mas malakas sila sa maraming aspeto. Huwag maging pabaya sa kanila. Bagaman hindi kumbinsido si Fen Qingtian, alam niyang totoo ito. Sa lakas, hindi niya iniisip na kailangan niyang sumuko kay Yehan, dahil naniniwala siyang malalagpasan niya ito balang araw. Ngunit sa personalidad at karisma, kailangan niyang tanggapin na mas malakas si Yehan. Unang nakarating sa Fentian Pavilion. Baka nahulaan na niya ang plano ng kangklan. Malamig na liwanag sa mata ni Ye Guocheng mula sa 12 templo. Bakit nagtatago sa dilim ang Tia Ingong, Lingho, Sol, Yi, Zun, Qin, Xin, at Tianlong clans? Ginoo, handa na ang kapangyarihan ng aking ika-20 palasyo. Nakipag-ugnayan na rin ang 2 patriarka sa 2 matagal ng kaibigan. Pinamumunuan ng 4 na dakilang emperador, at sa kapangyarihan ng kangklan, kahit may layunin si Yehan, hindi siya makikinabang ng husto. Lalo na't ang huling target ni Yehan ay ang kangklan, at maaaring hindi niya gamitin ang buong lakas laban sa ating 12 palasyo at Burning Heaven Pavilion. Sa likod ni Ye Guocheng, malalim ang boses ng isang malakas na Santo Hari. Nang marinig ito, ngumisi si Ye Guocheng. Kailangan kong ipagtanggol. Ipabatid sa Kang Jinglo na kalahati ng kanyang kapangyarihan ay lalaan para depensahan ang aking 12 palasyo, kung hindi, tatapusin ang pakikipagtulungan. Ginoo, kung gawin ninyo ito, magkakaroon ba ng pagtutol ang Fentian Pavilion? Kahit anong gawin nila, kung Wanchong Tia Ingong at Lingho Clan lang, sapat na ang Fentian Pavilion at 10,000 lakas ng kangklan para harapin ito. Kung totoong nais makipagtulungan ng Kangjing Tower, hindi nila tatanggihan ang hiling ko, malamig na ngiti ni Ye Guocheng.